sa mga sandaling ito, hiniling ko po tayong lahat ay tumayo. Narito na po tayo sa huling yugto ng pakikinig na Ibanghilyo ng Kaligtasan. Pakainin naman natin ating mga sarili ng salita ng Diyos. At ang buong pagkakataon ay ating pinagkaloob sa ating beloved preacher, ang Elder Brother Jobin Pereira. Palakpakan natin ng malakas ang ating malapay noon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ay po mga minamalay, dumalangin sa ating malapay noon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapay sa maraming salamat po sa kalagasan daglay po namin sa oras at buhay. Nagbumula sa iyong malapay noon. Pagkat binibigyan po sa amin, kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyong malapay noon. Bampulat sa pandalangin ng aming ginagamit, may Evangelista Walde Estrada Almeida. Amin po mga minamala magagawa, humingi kami patawaran. Sa mo kami nasupon sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa aming malapay noon. Huwag mo nawatiin namin nagwapagkasagot ng puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalain mo kami lahat, malapay noon. Asa yung pag-aaral ng mga salita, langisan mo yung mga salita, pati ang lingkod. Sa gana ayaw mo lang magagawa. Basahan lamang, alikabog lamang sa harapan. Huwag gamitin dahil yung papapalang espiritual sa ipong mga minakapatid sa tako ito, lalo ang mga beloved viewers. Pagpalain mo kami lahat, at sa pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, we command to cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Yung pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Tayo na po yung makaupo mga minamahal at ating pag-aralan ng salita ng Diyos at iba po lahat sa kampahintulutan ng ating pong beloved ordained preacher. Ako bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating malapay noon. Kayo po nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito'y pinangunahan po natin pong ginagalang at minamalibang lista. Ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kapag hindi po tayo kikilos mga minamahal, ay sa lamig ng panahon na ito, medyo talagang matutulog talaga tayo. Amen? Sayang naman. Amen? Kaya po mga minamahal, sikapin talaga. Sabi nga ng Biblia, resist the devil and the devil will flee from you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At din pong binabati na magandang umaga ang ating pong beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Magantabay lamang po kayo at makinig na mainam sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na mapagpala. Ano man ang iyong kalalagayan sa oras na ito, saan man kayo naroon, kayang-kaya kayong abutin ng ating mahal na Panginoon. Sa pandalangin siyempre ng ating ginagawa Walde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating mong beloved evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed members and teachings of our beloved son pastor Lina C. Almeida, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Pinangasiwaan po ng ating pong beloved Dorn Preacher, Brother Buminir, sa kanyang mananak at ang beloved Sister Bynes, sa ating pong beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Atin na pong hawakan mga minamahal, ang ating pong mga Biblia at ang ating pong mga kwaderno at ballpen, ating itala yung ating pong mga pag-uusapang mga talata sa oras na ito. Sapagkat sabi nga mga minamahal, we are at the end times. Amen? Amen? All signs and wonders, or all signs, lahat ng mga nakikita natin sa Biblia, mga minamahal, ay nandiyan na, pati lahat ng mga kalamidad, mga karamdaman, mga kagutuman, giyera, nandiyan na mga minalindol, nandiyan na mga minamahal. At kung titignan niyo mga minamahal, yung noon problema natin, siguro kailangan ko pang pumunta ng abroad para maipabot ko ang salita ng Diyos. Hindi na kailangan. Through social media, one preacher preaching in the Philippines, aabot worldwide. Bakit? Sapagkat yan ang sabi ng Biblia, darating sa kasulug-sulukan ng mundo ang pangangaral ng salita
ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So, ibig sabihin mga minamahal, everything is already shown, ipinakita na. Ang kailangan na lang mga minamahal ay maging handa. Amen? Amen? Hindi pwedeng palutay-lutay. Hindi po pwedeng passive tayo. Hindi po pwedeng come what may. Hindi po pwedeng mga minamahal na talagang tayo lang po mga minamahal ay just for compliance. Hindi pwede mga yan. Siguraduhin natin mga minamahal, sabi nga nung ating napag-aralan ng mga nakaraang linggo mga minamahal, pati nung Miyerkules, sabi niya, at salvation is a matter of great importance. Palaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Hebrew. Sa English po muna, o sa Tagalog na lamang, praise the Lord. Sa aklat ng Hebrew, from the book of Hebrew, ang kabanata ay 3, talata ay 15. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanata 3, talata 15. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating po pamagatan mga minamahal ang ating pong pag-aaral, the call that is with urgency. Kaya nga sabi ko nga, we are in the end times. Amen? Tayo'y nasa dulo na. Ibig sabihin, patapos na. Kung noong panahon ng ating mga minamahal na mga apostol, sinasabi nila, the coming of the Lord is nigh, ngayon, talagang mas malapit na. Amen? Sapagkat atin na pong, sabi nga, so many years had passed already. At yan po mga minamahal ay talagang i-expect na sinabi ng Biblia, darating ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga, walang nagsabing eksakto, the year, the month, the time, the hour, wala. Pero ang sinigurado ng Biblia, mga minamahal, babalik ang ating mahal na Panginoon para sa kanya mga pinili. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang tanong, mga minamahal, yung bang kanya mga pinili, naghihintay pa rin ba hanggang ngayon? Amen? Yung bang dahilan kung bakit ang mahal na Panginoong Isus na bayubay sa krus ng Kalbaryo ay naghihintay pa ba hanggang ngayon? Excited pa ba makita ang pagbabalik ng Diyos? Some of them, mga minamahal, maaring na naligayahan ng mainam sa kung anumang mga material na meron sila sa oras na ito. Amen? Some of them, ayaw na nga nila ng langit sapagkat ang kinanoran ko, langit na Amen? Pero this is just temporal. Lahat ng meron tayo dito sa mundong ito, mga minamahal, are temporary. At yan po, mga minamahal, ang sabi niya, God has promised us heaven. Amen? Pinangako niya sa atin ang kalangitan at kung saan tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mag-isip ang lahat, mga minamahal, sigurado nyo talaga yung ating pagpalakpak, yung ating pagpupuri, yung ating pagdalo sa banal na gawain, seryoso talaga, hindi lang just for compliance yan. Ang sabi diyan, kindly, doon sa ating unang talata, sa aklat ng Hebrew, from the book of Hebrew 3:15, sabi diyan, while it is said, today, if you will hear His voice, sa araw na ito, sabi niya, kapag marinig nyo ang kanyang tinig, harden not your hearts. Huwag na huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Amen. Amen. Ang sabi niya, hindi niya pinako bukas. Hindi niya sinabi, no, sige, mag-isip ka na 1 linggo. Hindi niya sinabi, mag-isip ka na 1 taon. Ang sabi niya, today, when you hear the call of the Lord, harden not your heart. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Sumunod ka sa kanyang panawagan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Brother, hindi yan para sa akin. Sumunod na nga ako Amen? Sige, walang problema. Pero hindi lang ang pangungusap nito ng urgency ay hindi lang dun sa mga taong wala pa sa mahal na Panginoon at tinatawag para sumama sa pagiging anak ng Diyos, kundi maging mga anak ng Diyos. Sometimes, sila po mga minamahal ay nagiging bantulot upang humakbang patungo sa ating kaligtasan. Kindly, dito sa aklat ng Romans, ang kabanata ay 13, talata ay 11. Kindly, mga kapatid, from the aklat, sa aklat ng Roma, kabanata ay 13, talata ay 11. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, kabanata 13, talata 11, ito pong sinasabi, at ito,
Yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan, kaysa nang tayo'y magsisampalataya noong una. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak. Praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of his sleep. May mga Kristiyano, mga minamahal, hindi siya natutulog na literal, mga minamahal. Although meron siyempre mga natutulog, amen. Pero tandaan niyo po, mga minamahal, kapag ikaw ay nakakatulog, pinagpala ka pa rin. Amen. Sapagkat ang pagtulog ay bigay ng mahal na Panginoon. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang ilan di makatulog sa problema. Kaya ka nakakatulog, mga minamahal, dahil pinayapa sa iyo ang iyong puso ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Ang sabi ng pagtulog na yan, mga minamahal, may mga Kristiyanong tinawag na naman ng Panginoon, dati gising na gising, nagpapatotoo, nagtatapat sa pagbibigay, gumaganap ng kabanalan, gumaganap ng pagiging Kristiyano, gising na gising. Pero habang tumatagal ang panahon, unti-unting inaantok, unti-unting natutulog, at ang ilan nasasarapan, nahihilig pa. Malawang mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Pero sabi ng Biblia, pwede ba? Gumising ka na. Amen? Bumalik ka na sa paggising mo, at ikaw ay muling tumayo, at ikaw ay muling magpatotoo, ikaw ay muling magtapat, ikaw ay muling maniwala sa salita ng Diyos, ikaw ay muling magalak sa mga napapakinggan mong pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Dahil kung hindi mo gagawin yan, ang sabi ng Biblia, there is a need for urgency na kinakailangan, kung kinakailangan tapiking kita, sabi ng mahal na Panginoon, gagawin ko, magising ka lang at mapanumbalik sa dati mong ginagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So dalawa ito. For those people who do not have time for God, it is urgent for them to go and worship the Lord. Amen? Sa mga taong walang oras sa mahal na Panginoon, ang sabi niyan, ito na ang oras. Nagmamabilis o nagmamadali ang oras, mga minamahal, na kinakailangan. Today is the day of salvation. Kung ikaw naman na nakatanggap ka ng mahal na Panginoon, pwede ba? Huwag mo nang bitawan ang salvation na yan. Amen? Sabi ng Biblia, there is an urgency. Gumising na kayo. Huwag mong ipagpabukas. Hindi mo pwedeng, hindi ko pa, may kuha na lang ako. Hayahay mo na ako kasi hindi pa naman darating ang mahal na Panginoon eh. Sino may sabi sa iyo? Ang sabi ng Biblia, ang pagdating ng Diyos ay katulad ng isang magnanakaw. Ang magnanakaw kapag dumarating sa iyong bahay, walang nakakaalam. Amen. Kaya nga nalilimas ang bahay mo eh. Kasi hindi mo alam ang kanyang pagdating. Ni kaluskos, wala kang maririnig. Tulog na tulog ka talaga. Amen? Amen? So paano ang gagawin mo ngayon, mga minamahal? Anong hinihintay mong kaluskos para ikaw ay manumbalik at maglingkod sa mahal na Panginoon? Ang sabi ng Biblia, be prepared always. Magsipaghanda parati. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano ba itong pagtawag na ito, mga minamahal, na kinakailangan urgent na dapat nating ganapin? Lahat muna ng gising na gising, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Kailan ba natin naririnig ang pagtawag na ito? Paano ba natin maririnig ang pagtawag na ito? Ano ang kayang gawin ng pagtawag na ito sa ating mga buhay? Tandaan po niyo, mga minamahal, ang sabi dito, the call is a limited time offer. Hindi po ito dire-diretso, itong pagtawag na ito na mahal na Panginoon. Amen? Hindi ito eternal na pagtawag, mga minamahal. Amen? At may katapusan ito, mga minamahal. Kaya nga ang sabi ng Biblia, Kylie, sa aklat ng Isaiah, ang kabanata ay 55, talata ay 6. Kylie. Amen. Dito po sa aklat ng Isaiah, kabanata 55, talata 6, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Amen. Seek ye the Lord while He may be found. Amen. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal,
habang kaya mo pang hanapin ang Diyos, hanapin mo na siya. Amen? Dahil hindi dire-diretsyong kayang mawawala yan. Amen? The offer is limited. Hindi po pwedeng dire-diretsyo, eternal na talagang nandyan. Halika, hintayin kita, kailan ka darating, 19 kupong-kupong, maghihintay pa rin ako. Hindi ganon ang kaligtasan. Amen? Ang kaligtasan may sinasabing time-bound ito mga minamahal. Amen? At yan po mga minamahal, kapag umabot yung oras na yan, at dumating ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, ikaw, hindi mo ginawa ng urgency ang pagtawag yan. Ang sinasabi diyan, you're late. Amen? Amen. Doon, ang sabi ng Biblia, paggalit ng iyong mga ngipin. Pagsisisi ng grabe. Amen? Sana nakinig na ako. Sana nagpakainit na ako. Kunting-kunti na lang. Ang tagal-tagal na ng paglilingkod ko, nagpahayahay pa ako. Sana hindi ko na ginawa yon. Ang daming sana. Amen? Amen? Palakpakan po natin ng napakalakas mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. At sabi diyan, that itong calling na ito is not forever. The door of salvation is open. Hindi po parating ang door of salvation is open. Amen. Yan po mga minamahal. At yan, itong door na ito mga minamahal, yan ang sinasabi ng ating mahal na pastor. Kinakailangan, huwag naman kailangan abutin pa yung pugutan ng ulo. Amen? Kung kailangan natin gawin na rapture of the church ang ating target, ay mag-overnight ka. Amen? Bagamat pagod na pagod ka, mag-overnight ka. Mag-Miyerkules ka, dumalo ka ng Miyerkules. Amen? Dahil kinakailangan, parang pagkain yan 3 times a day. Amen? At pagkatapos yan, ikaw pa ay maglinggo, dumalo ka pa rin. Ang mga taong hindi nakikinig sa tawag ng mahal na Panginoon, bakit kailangan ng 3? Hindi ba pwedeng isa lang? Amen? Kasi bakit? Hindi nila iniisip na yung offer na ito ay limited lang. Alam po niyo mga minamahal, kapag ang isang product ay limited, amen? Amen? Pinag-aagawan yan. Special edition yan. Amen? Kung sinasabi natin ang pagkatawagan o pagtawag ng mahal na Panginoon ay limited, amen, dapat ginagrabihan ng mga anak ng Diyos. Yan ay talagang ginugugulan ng oras. Excited araw-araw ang mga anak ng Diyos. Pero what is happening? Ano nangyayari? Is limited really a limited product? Mukhang hindi. Amen? Amen? Bakit? Matagal na kasi brother eh. 10 years na ako, 15 years, 20 years na ako, tagal na. Baka naman po pwedeng, matagal pa yan. Amen? Tandaan po ninyo mga minamahal, parati natin napag-aralan, nung ginawa ni Noah ang arka, hindi umuulan. Amen? Amen? Walang ulan. Nung ginawa ni Noah ang arka. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, pinagkaya nga siya, pinagtatawanan eh. Pag nagsasabi siya, nagsishare siya ng salita ng malabay noon, ay magsisi na kayo. Dahil kung hindi, magpapauna ng Diyos at makakaroon ng napakalaking pagbabaha. Kaya kung gumagawa ng arka, sabi nila, ay si Lolo Noah, nababaliw na. Amen? Hindi siya pinapansin, mga minamahal. Amen? Mag-isa niya, mga minamahal. Tinutuya siya, mga minamahal. Pero tandaan niyo, mga minamahal, these people who answered the call with urgency, nakikita yung mga bagay na paparating dahil sinabi ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Bakit tayo nalaman natin na ang pagpapasting pala at prayer ay pwedeng gumaling yung ating karamdaman, makapagbago ng galit ng Diyos? Amen? Bakit? Natutunan natin sa pangaral ng mga pastor at ng kanyang mga mangangaral. Amen? Bakit natin mga minamahal nalaman na kung ikaw gusto mong pagpalain, magbigay ka sa pumbagit handog, ay ikaw ay pagpapalain ng mahal na Panginoon, lalagsasagaan ang iyong buhay, bangkaruti kang nawala na yung kabuhayan mo, ibabalik ng mahal na Panginoon ng ilang beses pang kadami. Dahil ipinangaral ng man of God. Amen?
ganun ang nangyari kay Noah, mga minamahal. Pagtawanan man siya ng maraming tao, hindi niya pinapansin yun. What is important is ang kanyang ginagawa, utos ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. At pagkatandaan po natin kaili, mga minamahal, ating basahin talatang niya, aklat ng Genesis, ang kabanata ay 7, talata ay 13, italon sa 15 hanggang 16. Amen. Praise the Lord. Amen. Ganito bang sinasabi? Nang araw ding iyon, ay lumulan sa sasakyan si Noe at si Sem, at si Cham, at si Japet na mga anak ni Noe, at ang asawa ni Noe, at ang 3 asawa ng kanyang mga anak na kasama nila. At nagsidating kay Noe sa sasakyan na 2 ang lahat ng hayop na may hinga ng buhay, at ang mga nagsilulan ay lumulang lalaki at babae, ng lahat ng laman, gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos, at kinulong siya ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Kapag ikaw ay sumasagot sa urgent call, hindi mo pinagkakait ang palakpak mo sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi na, ito parati kong inuulit, unang-una kong pangaral narinig sa Beloved Assistant Pastor, ang unang-unang indikasyon na tayo ay nanlalamig, napakabigat ng ating kamay pumalakpak sa Diyos. Amen? Kaya kapag bumibigat na yan, kapatid, sikapin mo yan ay may palakpak mo ng todo at yan ay mawala yung kabigatan na yan. Amen? Sapagkat not you could cure that, it is only God, the Holy Spirit of God, kapag nasa iyo yan, babalik ang kainitan mo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong sinabi ng Biblia, mga minamahal? In the self-same day, entered Noah and Shem and Ham and Japhet, the sons of Noah, and Noah's wife, and the 3 wives of his sons with them into the ark. Yung araw na yon, mga minamahal, pumasok sila. Next. And they went in unto Noah into the ark, 2 and 2, or of all flesh wherein is the breath of life. Next. And they that went in, male and female of all flesh, as God had commanded him. Ito yung puntos doon. And the Lord shut him in. Amen. Amen. Nung wala pa yung baha, pinagtatawanan si Noah. Amen? Ano ba yan? Nababaliw na si Lolo Noah. Amen? Pero nung dumating na yung baha, dumating na yung ulan, kinakatok nila ang arka. Lolo Noah, buksan mo kami. Pagbuksan mo kami, tulungan mo kami. Bilang tao, si Noah gusto niyang tulungan ang mga tao. Amen? Pero sabi lang ni Noah, hindi ako ang nagsara ng arka. Ang nagsara ng arka ay walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So do not wait. Huwag mong hintayin na isara ng Diyos ang kaligtasan. Amen. Habang bukas yan, sumampa ka. Samahan mo ang mga Kristiyano. Kung ikaw ay natutulog ngayon, pwede ba gumising ka na? At ikaw ay pumwesto kung saan mo dapat pwestuhin. Amen? Upang na sa ganun, masigurado mong sa loob ng arka, masaya at nagagalak kang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng gising na gising sumigaw ng amen. Second, the call is where we can find rest. Alam po ninyo, parati natin pinag-uusapan ng tungkol sa rest, pagpapahinga. Amen? Ito po pagpapahingang ito, mga minamahal, ay ito po ay hindi lang physical na pagpapahinga na ikaw ay natulog at ikaw ay nagpahinga, rest na yon. Hindi po, mga minamahal. Ang sinasabi ng Biblia na come unto me, sabi nga atin po just para sa kapakanan ng ating mga beloved viewers, ating basahin ito, mga minamahal. Dito sa aklat ng Mateo, ang kabanata ay 11 talata 28 hanggang 29. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanata 11, ang talata 28 hanggang 29. Ito pong sinasabi, magsiparito sa akin kayong lahat na nagpapagal at nangagbibigatang lubha, at kayo'y aking papagpahingahin.
pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumabang puso, at masusumpangan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen? Alam po ninyo mga minamahal, ang sabi ng Biblia, come unto me, all. Ha? Hindi lang, isang Carlos lang, hindi. Kundi, Pilipino lang, hindi. Kundi, all ye that labor. Sabing amen. Ang sabi niya mga minamahal, and heavily laden, nabibigatan sa mga problema. Yung masyadong worried na mga tao, nakakunot ang noo. Ito yung mga taong hindi na ngumingiti. Nandito sa pananagawain na malayong iniisip. Bakit? Full of worries ang kanya pong buhay. Ano ba itong mga worries nito? Sometimes ang kanilang mga mahal sa buhay o siya mismo ay may mga karamdaman. Mayroon siya mga problema. Mayroon siya mga struggles para sa kanilang pinapangarap na future. May mga nagdaranas ng mga kahirapan sa mga oras nito. May mga nawalan ng empleyo o sila walang mga trabaho. Mayroong mga takot sa buhay. At ang ilan mga minamahal ay yung kanilang effort sa pagiging Kristiyano still nakakapagod para sa kanila. Maniwala kayo dyan mga minamahal na kung minsan tayo sa pagiging buhay natin sa Kristiyano, ang dami namang utos ng Diyos. Amen? Amen? Maging sa pagtupad sa utos ng mahal na Panginoon o pagiging buhay Kristiyano, napapagod tayo. Amen? Pero sabi ng Biblia, anumang kapaguran meron ka, come unto me and I will give you rest. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, kapag tayo po'y pumunta dun sa panawagan ng mahal na Panginoon with urgency, anumang meron tayong kabigatan sa buhay, lahat yan ay kayang pag-aanin ng ating mahal na Panginoon. Kung titignan nyo yung Old Testament, thou shall not kill, thou shall not bear false witness. Puro you shall. Di ba? Puro ikaw parati. You have to obey. Pero tandaan nyo yung New Testament, sabi niya, I am the vine and you are the branches. I am the bread of life. Puro I am. Nakita niyo mga minamahal? Pinagagaan ng Diyos ang lahat ng mga burdens ng mga anak ng Diyos upang nang sa ganun tayong lahat ay makapagpahinga doon sa kanyang kabanal-banalan na kanyang pagmamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Tingnan niyo mga minamahal, sino makapagsabi mga minamahal na nung tayo po mga wala sa mahal na Panginoon, puro tayo problemado. Pero nung naglingkod na tayo sa mahal na Panginoon, nawala ang problema. Amen? Ang ilang walang trabaho, dumating ang trabaho. Ang ilang walang bahay, butas, nagkaroon ng bahay. Walang bisikleta, wala, nagkaroon ng sasakyan. See? Kapag tayo tumugon sa tawag ng Diyos, tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, naglingkod ka bilang kanyang tunay na anak, mga minamahal, lahat ng pangangailangan na meron ka, kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang susi para tayo ay makatanggap ng kapahingahan ay yung mawala yung ating mga alalahanin sa buhay. Amen? Paano mawala yan? Sabi niyan, come unto me and I will give you rest. Amen? Amen? Tandaan po niyo mga minamahal, kung tayo ay, kapag tayo nagsasalita, panalangin, puri, nakikinig ang mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pero kapag tayo ay nakinig sa salita ng Diyos, nagsasalita ang mahal na Panginoon. Amen? So ibig sabihin mga minamahal, there are times for you to speak, to worship,
At may mga times na dapat tayo makinig sa salita ng mahal na Panginoon. At tandaan po niyo mga minamahal, kapag tayo ay nag-aalala, walang magawa ang mahal na Panginoon. Pero kapag tayo mga minamahal ay nandoon sa kapahingahan natin mga minamahal, nandun tayo, sitting pretty, ay may lindol na darating, ay okay lang. Alam ko naman ang Diyos pag-iingatan kasi ako Hindi ako mapapahamak. Ay mayroong COVID-19, okay lang. Maski na maging COVID-20 pa yan. Ang importante, mayroon akong Diyos na mas malaki at makapangyarihan kaysa COVID-19 na yan. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Wala tayong kakainin mamaya, no problem. Alam ko Diyos magbibigay sa akin. Hihipo siya ng tao para magbibigay ng aking pangangailangan. Ay magkakaroon na tayo ng talagang darating ang mga problema. Ay walang problema dyan. Alam po niyo mga minamahal kung ganyan ang ating mga pag-uugali? Hindi. Amen. Lahat ng iyak mo sa buhay, ibang iyak mo sa mahal na Panginoon yan. Lahat ng problema mo sa buhay, iiyak mo yan sa mahal na Panginoon. Dahil hindi mo yan kaya. Pero kaya yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit ka napapagod sa pagiging Kristiyano? Sinusulo mo kasi. You always strive, ginagawa mo natin bagay para makita ni brother, ni sister na ikaw ay mainit na Kristiyano. Hindi pa sikatan ang pagiging Kristiyano. Amen? Amen? Ang pagiging Kristiyano, mga minamahal, ay kung paano mo isama ang mga kapatid mo na nanlalamig para na sila'y humakbang muli, bumalik. At alika, mabagal man tayo, basta importante, sama-sama tayo, makarating hanggang sa dulo, doon sa ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. That is the essence of Christianity. Hindi pa sikatan ng Kristyanismo. Amen? Kaya nga sabi, magdalahan kayo ng inyong mga pasanin. Amen? Hindi po pwedeng, ay mas magaling ako sa iyo. Ay, mas maragaling ako magpuri. Hindi ganun, mapapagod ka niyan, kapatid. Pero kapag ang ginawa mo, tinanggap mo ang tawag ng mahal na Panginoon, seriously, tinanggap mo siya sa iyong sariling buhay bilang sariling kapagligtas, Diyos at Hari ng iyong buhay, hindi mo po problemahin kung paano magiging matapat na Kristiyano. Dahil lalabas yan sa iyo. Hahanap-hanapin mo ang pagiging matapat. Dahil ang naghahari, hindi na ikaw, kundi ang mahal na Panginoon sa iyong puso. Amen? Kung paano mamuhay ng isang banal na Diyos, banal na anak ng Diyos, hindi mo kailangan i-struggle yan. Dahil it's normal to you. Amen? Amen. Kaya nga sinasabi natin, bakit sabi ng ibang mga sekta at denominasyon, ang kabanalan ay wala sa labas, kundi nasa loob yan. Kaya nakita niyo mga banal sila sa loob, pero naka-shorts. Amen? Pag nakapanda, may slit. Amen? Pag tinaas ang kama, kita-kita lahat ng pati, lahat ng kaluluwa kumaari. Amen? Kasi daw ang kabanalan nasa loob lang. Hindi po totoo yun. Dahil kung talagang banal ka sa loob, lalabas yan sa iyong outside appearance, makikita yan na ikaw nga ay isang banal na anak ng Diyos. Amen? Amen? Hindi mo po pwedeng sabihin na ang itsura ng iyong kinakain na prutas ay bayabas kung ang labas niya ay mansanas. Nakukuha niyo kung sabihin? Automatic yan. Ang bayabas ay bayabas.
ang mansanas ay mansanas. Ang banal na Kristiyano ay banal na Kristiyano. Ang hindi banal, hindi yan matatawag na Kristiyano. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising, sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pangatlo, mga minamahal, malapit na po tayo magtapos. The call pushes us to move forward. Ang mga tao, mga minamahal, ang tendency ng mga Kristiyano kapag sila po, mga minamahal, ay naglilingkod is to stop and go back to where they were before. Amen? Amen? Titigil sila or balik na lang sa dati kong ginagawa. Kaya nakita niyo, mga minamahal, sometimes meron ng mga matatagal na Kristiyano pero naninigarilyo pa rin. Meron ng mga matagal na Kristiyano na sometimes umiinom pa rin. Amen? Ang ilan talagang kung anong mga aral na napapakinggan natin, nakakalimutan nila. Bakit? Dahil ang tendency is to stop or go back to where they were before. Amen? Ang example diyan, ang mga Israelita, nung sila nakalabas, palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Everybody shall praise the Lord. Nung sila lumabas mula sa Egypto, mga minamahal, tuwan-tuwa sila. Sabi nga ng talata, naglulundagan sa pagpupuri sa Diyos sa kanilang paglaya mula sa bondage, mula sa pagkaalipin sa kasalanan. At nung sila lumabas, the first time they set their foot outside the gate of Egypt, ay napakagalak ang mga anak ng Diyos. Amen? Pero habang sila lumalakad, mga minamahal, papalayo ng papalayo, tumatagal ng napakaraming araw, ang sinasabi ng ilan, bakit mo kami dinala dito, Moses? Doon sa Ehipto, maski na kami pinapahirapan doon, karni naman ang aming ulam. Amen? Dito ni karni, wala, puro kami tinapay. Galing na yun na pagpapala, galing sa langit, inaayawan pa. Amen? Tayo rin ganun mga Kristiyano. Amen? Dumating na yung pagpapala, kasi inaayawan mo yan, mas gusto mo po yung tinatangkilik ng kapitbahay mo, na kinuha niya sa pagnanakaw, kinuha niya sa pandadambong, kinuha niya sa anumang whatever reason, kadahilan nakuha niya yung mga bagay na yun. Ikaw kung anong meron ka, tuyo man yan, kamatis man yan, yan ay galing sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi naman, huwag mong ayawan yan. Amen. Dahil kapag inaayawan mo ang pagpapala ng Diyos, nasasaktan ang mahal na Panginoon. Amen? If you despise the blessings of the Lord, kung ikaw magbigay, o to, bibigay kita ng pinat, sabi ng anak mo, ayoko niyan. Sa palagay mo, sa susunod, magdadala ka pa rin? Hindi mo naman pala gusto eh. Amen? Ganun din. Kaya nga na tayo nawawala ng pagpapala dahil inaayawan natin ang pagpapala na ibinibigay ng mahal na Panginoon. Meron tayong gustong pagpapala na nasa ating isipan because of all those readings, of all those kung ano nakikita natin sa labas na meron ng ating kapwa, naiinggit ang mga anak ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, kung binigyan ka ng manna from heaven, ipagpasalamat mo yan sapagkat ang Diyos na may likha ng langit at lupa, naalala kang bigyan ng pagpapala. Manabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, the call pushes us to move forward. Philippians chapter 3, verses 12 up to 14. Kindly. Dito po sa aklat ng mga taga-Pilipos, ang kabanata 3, ang talata ay 12 hanggang 14, ganito pong sinasabi. Hindi sa ako'y nagtamuna o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikiniaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Sa 14, nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Ang sabi ng talata, mga minamahal, if you answer the call,
Ang sabi diyan, we will forget what we have already served. Hindi ka nagbibilang ng mga naigawa mo na sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ops, naka 20 years na ako, mahal na Panginoon, ha? Pagbalay mo na ako, ha? 20 years na ako. Di ba? Sometimes binibilangan natin ng mahal na Panginoon, eh. Amen? Ay, mahal na Panginoon, nagbigay ako, ha? Ay, mahal na Panginoon, ay, nakita mo, ang lakas kong kumanta, ha? Amen? Amen? Kung ikaw ay tumutugon sa tawag ng Diyos, ang sabi ng Biblia, hindi mo binibilang ang mga nagawa mo na, kundi tinutungo mo ang mga gusto mo pang gawin para mapaglingkuran ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, not as though I have already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that which also I am apprehended of Christ Jesus. Kindly, nay, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Itong ginagawa ng mga taong tumanggap sa tawag ng Diyos. Sabi diyan, forgetting those things which are behind. Amen. Amen. Tinatanggap yung, pinakalimutan na yung natapos na. Dalawa yan. Gandang pangyayari at mga pangit na nangyari. Kinakalimutan na yan. Amen. Ang mahirap, may mga Kristiyanong magsasaka. Anong ibig ko sabihin sa magsasaka? Nagtatanim. Amen. Pag nakita niya si sister na nasakit sa kanya, ito yung sister nito, galit na ako. Amen. Kaya nga tawag natin kung minsan mga magsasaka. Amen. Pero tandaan niyo mga minamahal, ang sabi ng Biblia, if we are called abider, ang sabi yan, we forget things that are behind. Kinakalimutan na natin yan. Ang sabi diyan, which are behind, the unreaching forth unto those things which are before. Amen? Ibig sabihin, talagang inisip mo, kaya panalangin natin sa bawat araw, mga minamahal. Tandaan po inyong mga minamahal. Sa isang Kristiyanong tumugon sa tawag ng mahal na Panginoon, ang bawat araw ay bago. Amen? Everything or every day is new day. Amen? At every new day is a blessing coming from the Lord. Amen? Mantakin mo, kung ikaw ay nagkasakit nung kahapon, sa palagay mo, may kalakas ka ngayon. Marami nga natulog ng kagabi, hindi na nga nakagising ngayon eh. Amen. Pero ikaw, gising na gising ka, dapat mong ipagpasalamat yan sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo nananalangin, hindi yung bilangin mo kung ano natapos mo. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, bilangin mo at tanungin mo, mahal na Panginoon, sa limitasyon ng aking kakayang pag-iisip, ituro mo sa akin kung paano pa kita mapaglingkuran. Yung mga panalangin na ganyan, mga minamahal, yan ang mga Kristiyanong tumanggap sa tawag ng mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Amen? Amen? Ang sabi diyan, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Nagmamadali. Ha? Kaya nga urgent eh. Dapat mga minamahal, ang iyong pagganap sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi palutay-lutay. Dapat urgent. Tawag natin yan, bibo. Kapag ikaw ay Kristiyano, pag sinabing tumayo tayo mga minamahal, hindi na kailangan ulit-ulitin pa, tumayo tayo. Hindi. Tumayo tayo. Ganun pa tayo, parang tayo na naman. Para ba napapagod na tayo? Amen? Kaya sinasabi ng ating beloved elder, maging atento tayo. Amen? Alerto tayo. Amen? Pero sa anong nangyayari mga minamahal, para bang, pagod ka na ba? Kasi, nakakalimutan mo na, sabi nila, natutulog ka na, inaantok ka na. Amen? Amen? Kaya yung pagtawag, hindi mo na matugunan. Amen? Pero sabi niya, gumising ka na dahil malapit nang dumating ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. The last thing, ang huli, mga minamahal, ay ang sabi diyan, the call reminds us
to focus on Jesus. Kaili mga kapatid, dito sa aklat ng Hebro, ang kabanata ay 3, talata ay 1. Beloved instrumentalist, please. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanatay 3, talatay 1, ito pong sinasabi, kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon! Alam po ninyo mga minamahal, sa haba ng ating pong panahon sa paglilingkod, amen, sa dami ng ating mga nabasang libro, sa dami ng ating napasyalang mga lugar, sa dami ng ating ninanais makamit sa ating buhay, nakakalimutan na natin ang mahal na Panginoong Hesus. Amen? Amen? And sometimes, mga minamahal, kung titignan mo, balik tanaw mo, sabi niya, consider. Sabi niya, wherefore, holy brethren, partakers of heavenly calling. Tayo yan. Amen. Tayo yan. Holy brethren, tayong banal na mga kapatid. Sabi diyan, partakers of the heavenly calling, maging kasama tayo doon sa yung pagtawag, banal na pagtawag na mahal pa yung heavenly. Consider. Pwede ba isipin natin, alalahanin natin ang apostol, ang dakilang saserdote, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Amen? Kung tayo po ay may gagawin isang bagay, dapat ang taong tumanggap sa tawag ng Diyos, ang kanyang iniisip, will this glorify Christ? Ito bang aking gagawin? Mabibigyan kaya ng tamang papuri ang aking mahal na Jesus? Amen? Amen? When you go to anywhere, can you find Jesus there? Kung ako ba'y mag-aaral, nasan si Jesus doon? Kung ako'y pupunta at mamamalingki, nasan si Jesus doon? Kung sakaling ako'y mapunta sa mall, nasan si Jesus doon? Dahil ang sabi ng Biblia, dapat daw sa lahat ng iyong gagawin, consider Jesus. Isipin mo si Jesus. Kung ikaw ay makikipag-away dahil nagalit ka, bago mo isalitain ang mga masasakit na salita sa iyong kapwa, iisipin mo sa iyong sarili, ito bang aking sasalitain makapagbibigay luwalhati kay Jesus? Amen? Amen? Kung tayo po mga minamahal ay mamumuhay kasama ng maraming mga tao, yung atin bang mga kilos, gawa na ating nakikita sa araw-araw, sasabihin ba nila, ang kapurihan ay sa Diyos lang? Ito mga katanungan pag sinabing, isipin mo si Jesus, kung ikaw ay partaker o kasama ng heavenly people. Amen? Amen? Wala kang ibang iisipin parati. Ito bang aking damit ngayon, mag-glorify ba ang mahal na Panginoon? Kapag ako'y pumalakpak ba ngayon, magagalak ba ang mahal na Panginoon? Kapag ako ba ay dumalo ngayon, magagalak ba ang mahal na Panginoon? Kapag ako'y nagpunta sa beach at hindi ako dumalo sa banagawain, magagalak ba ang mahal na Panginoon? Always consider Jesus. Because kapag ginawa mo yan, kapatid, yan ang sinasabing naganap mo ang katawagan na pagtawag sa iyo ng mahal na Panginoon. Amen? 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 Tayo mula tayo tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? My heart so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do to me, as great things I have done, and now you gently break me, and lovingly you take me, and more
Maker. I ask you how many times will you pick me up if I keep on letting you down? Cause each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the park of my daily sufficient grace. Hallelujah, hallelujah. Even praise the Lord, praise the Lord. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you how many times will you pick me up if I keep on letting you down? 'Cause each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my God, I love you. As long as you're seeking, I love you, Lord. You walk in the park of my daily sufficient grace. I ask you how many times will you pick me up if I keep on letting you down? 'Cause each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And to answer, my child, I love you. And as long as you love you, Lord, hallelujah, oh my daily sufficient grace. I ask you how many times will you pick me up if I keep on letting you down? 'Cause it's time I will fall short. I love you, Lord. And you my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the park of my daily sufficient grace. Oh, minamahal, the call is urgent. Hindi mo kailangan ipagpabukas. Alam nyo, sa bawat araw, puno ng takot ang ating mga puso. Kami, pag pumupunta ako doon sa aking area, ang daming COVID-19 doon. Pero sa bawat araw na ginagawa ng Diyos, nakikita ang kanyang pag-iingat araw-araw.
Hindi ko sinasabing perfecto akong tao. Pero sa bawat gabi, pag nagsimula akong humingi ng kapatawaran, nakahanda ang Diyos parati ako'y patawarin. Huwag kang mahiyang tumawag sa Kanya. I ask you, how many times will you pick me up? when I keep on letting you down. As each time I will fall short of your glory. How far will forgive and to answer my and as long as you're still Jesus. you'll walk in the fire Oh, my daily sufficient grace. I ask you, how many times will you pick me up if I keep on letting you down? Each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? and to answer my God, I love you. And as long as you're Praise the Lord. seeking my Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. you'll walk in the fire of my daily sufficient Amen. grace. Praise the Lord. Let us pray. Ay po natin tumalangin, mga minamahal. Ang Diyos ay nakikinig sa oras na ito. Sabi ko nga sa inyo, when we start to pray and speak, God listens. And when we start to listen, God speaks. Napakabait ng Diyos. Dahil po natin tumalangin. Heavenly Father, maraming salamat po. Kung bilangin namin ang aming mga nagawang pagkakamali, hindi namin mabibilang sa dami nito. Pero sa bawat pagkakamaling amin nagagawa, humihingi kami ng kapatawaran, hindi rin mabibilang ang iyong pagpapatawad. Salamat sa pagkakataon. Kami iyong tawagin, mapabilang sa iyong mga anak. Salamat sa iyong pagkalinga sa bawat araw. Salamat sa iyong pagliligtas. Nalaman namin sa oras na ito, sa iyong mga salita, napakahalaga na amin tugunin ang iyong pagtawag sa amin. Tulungan mo kami manatili dito sa ganang amin hindi namin kaya. Sa pandalangin ng aming ginaganap minamalibang lista, Welde Estrada Almeida, amin po mga minamahal na mga manggagawa. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay, nais natin lapit sa malapay ng dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapay ng Isus sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarang palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito sa pandalangin ng aming ginagawa ng lista, Welde Estrada Almeida. Ay po maminaman na manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman.
TB, diabetes, cancer, high blood, COVID-19, diabetes, cast out in Jesus' name. Mga bilipan daw, cast out in Jesus, mga panggabambag sa iglesia, cast out in Jesus, mga pananamig, cast out in Jesus' name. Makaramdaman, be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Tayo po natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, to shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, amen. At huwag tayong magbibiro. At yan po mga minamahal ay showcase yung ating mga pananampalataya. Amen. Na lahat ng ating pinalangin, ito po'y natanggap na natin. Hindi yung tatanggapin pa lang, natanggap na. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. We love you so much, dear Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan po nagtatapos mga minamahal ang ating pong paggalang salita ng Diyos. At tayo po dadako sa ating pong announcement. To God be the glory. Narito po ang ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Noel, para sa ating pong mga announcement. Praise the Lord. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved na Brother Jobs, my beloved co-elder, sa pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At yun na po mga minamahal ko, dara ko sa ating mga mahalagang announcement, mga minamahal ko. At mga minamahal ko, patuloy ang ating pong pagsasagawa ng ating pong banal na gawain 3 times a week, mga minamahal. At bukas mga minamahal ko yung ating pong Sunday General Worship, mga minamahal ko, at ating pong Holy Supper, mga minamahal. Amen? Banal na hapunan, mga minamahal ko, hallelujah. At ang atin pong midweek service, yung dating Miyerkules, mga minamahal ko, na gawain, at yung ating pong Friday overnight worship na kagaya po nito, mga minamahal ko. Dito po rin po sa ating pong address, 157 Barangay Mamarlao along Palawing Road, San Carlos City, Pangasinan. Mga minamahal ko, at sa Miyerkules, mga minamahal ko, tayo po ay nag-uumpisa ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At itong Friday, yung ating pong magdamagang gawain, mga minamahal ko, nagsimula tayo kagabi ng 9:00 ng gabi at tayo po ay natatapos ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At yung ating pong Sunday General Worship, mga minamahal ko, 9:00 po ng umaga. Tayo po ay nagtatapos ng 3:00 o minsan, mga minamahal ko, inaabot po tayo ng 4:00 ng hapon. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At ang ating pong mga minamahal ko, mga Bible study, mga minamahal ko, tuwing araw po ng Martes, mga minamahal po nating kaligtaan, mga minamahal ko, sa may Benitez Residence, mga minamahal ko, sa may Barangay Tabag, mga minamahal ko, San Carlos City, Pangasinan. At sa mga kapatiran, mga minamahal ko na malapit sa nabanggit na pinagdadausan, mga minamahal ko ng ating pong Bible study, mga minamahal, make it a point, mga minamahal ko, na suportahan po natin, mga minamahal ko, ang gawain, mga minamahal ko, at mag-invite tayo ng mga newcomers, mga visitors, para, mga minamahal ko, hallelujah, atin pong mabunga, mga minamahal. Amen? At napakinggan po natin yung bersikulo kanina, mga minamahal ko, patungkol sa pagbubunga, mga minamahal ko. Amen? Para matawag tayo mga disipulo ni Kristo, kinakailangan pong magbunga ng marami. Amen? Bear much fruit, ang mga minamahal ko, hallelujah. John 15 verse 8, mga minamahal. Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, patuloy tayo, mga minamahal ko, sa pag-share, pagbabahagi ng kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Buong nating kaligtaan din, mga minamahal ko, yung ating pong TV program, mga minamahal ko, mamayang hating gabi, mga minamahal. Amen? 11:00, mga minamahal ko, hallelujah, hanggang 12:00, mga minamahal ko, 15, mga minamahal ko, na mandaling araw ng Sabado. Channel 8 po yan, mga minamahal ko. Amen? At dyan po natin, mga minamahal ko, mapapanood yung mga preachings, mga minamahal ko, ng ating pong beloved evangelist Weldy Stradalmeda,
at yung mga pagtuturo mga minamahal ko ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at maraming mga major testimonies mga minamahal ko, hallelujah, nakapaloob dyan mga minamahal ko, hallelujah, para mga minamahal ko ang ating pong pananampalataya, mga minamahal ko lalong madagdagan at atin po talagang matugunan mga minamahal ko yung ating pong naging tema ngayon, yung nagmamadaling panawagan ng mga Panginoon na tayo po'y magsipaghanda mga minamahal ko. Sense of urgency mga minamahal ko patungkol sa panawagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At meron pong practice ang ating mga beloved adults choir. Amen. Pagkatapos po ng ating pong banal na gawain at ang singles and youth and finest mga minamahal ko sapagkat bukas po ay ating pong Holy Supper ay mamayang hapon. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak muna tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. At sa mga may katanungan, mga minamahal ko, hallelujah, na nangangailangan po ng makadiyos na payo, mga minamahal ko, kindly, mga minamahal ko sa ating mga beloved brothers, handa po kayong paglingkuran ng ating mga beloved ordained preacher. At sa mga sisters, mga minamahal ko, kayo po magtungo lamang dyan sa may sisters information. Nandyan po ating beloved Sister Vines. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At kung wala na po tayong nakaligtaan, mga minamahal, amen, tayo na po sama-samang at inuulit ko po mga minamahal kung meron pong practice sa ating mga beloved adults choir. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tayo na po sama-samang tumayo mga minamahal ko. Tayo po magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa isang matagumpay mga minamahal ko. At talagang nakapagbigay tayo mga minamahal ko ng talagang marapat mga minamahal ko na serbisyo mga minamahal. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon sa ating pong overnight worship mga minamahal ko. Purihin natin dakilang Diyos. Narito po ating beloved brother Jan Aquino para sa ating closing prayer. Praise the Lord. Brother Jan. Wala pang ating beloved brother Jan Aquino. Para sa ating pong pagtatapos, mga minamahal ko, hallelujah. Embrasket tayo manalangin. Embrasket. Dakila mo pala po ng mga Diyos mo sa mga susali ngayon. Nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras na huli. Sa amin natapos sa ang pag-overnight prayer, malapit sa huli, matagumpay. Maraming salamat po malapit sa aming pag-MC, hallelujah, sa opening prayer, hallelujah, sa pag-awit ng mga Diyos for solemn song. Malapit sa huli sa mga buhay ng mga kapatiran, hallelujah. Malapit sa huli, kumilos kami sa aming kaligitnaan. Ay matamis sa bala presensya, malapit sa maraming salamat po malapit sa hallelujah. Higit, malapit sa awitin ng mga choir, malapit sa hallelujah, na muli kang kumilos sa aming kaligitnaan. Maraming salamat po malapit sa hallelujah, sa pagbibigay. Na dito kami tinuruan na magkaloob mapalisalya na nagtapat at dito kami pinagpapala ng lubusan. Maraming salamat po malapit sa hallelujah. At lalo higit malapit sa hallelujah sa nangaral ng bensalita na umangkop sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, pagkain namin nagugutom na kaluluwa. Maraming salamat po at muli kang kumilos sa aming kaligitnaan, hallelujah. Na hallelujah, na dama po namin muli ay yung matamay sa mga presensya. Maraming salamat po malapit sa hallelujah. At kung paano kami ingatan, pinarating na malahati sa iyong balgawain. Ganun din po sa aming sa muli malapit sa hallelujah, sa aming pasamantalang pag-iwahiwalay. Pag-ingatan mo kami, hallelujah. Nang bukas sa aming Sunday service, ang aming huli supper, hallelujah, sa ganap, malapit sa hallelujah. Narin, hallelujah, balik at pag-ingatan mo kami, hallelujah, iparating muli sa dakong ito pang masama-sama ka ng masamba, hallelujah, mapupurian, hallelujah, natagalang kalakasan na mumula sa iyo. Ito ang aming samantalang sa unang palanggan ng Pastor Yusuf Ray, hallelujah, praise the Lord.